Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Father. Ngayon po ipagdiriwan natin ang kapistahang ni San Isidro Magsasaka o San Isidro Labrador. Ang santo ito ay mahal na maraming Pilipino dahil sa kanyang background bilang isang magsasaka. I believe lahat tayo'y kilala ni San Isidro, ang kwento ng buhay niya. Siya ay isang mahirap na magsasaka. Wala siyang bukid, ngunit nagtrabaho siya para sa ibang pamilya upang kumita ng kanyang ikabubuhay. Mahirap ang buhay para sa kanya. Ngunit hindi siya sumuko. Nagtrabaho siya upang makatulong sa kanyang pamilya. Nagawa niya pagsamahin ang trabaho at pananampalataya. Gaya ng sinabi ko kanina, mahirap ang buhay para sa kanya, ngunit hindi nawala ang kanyang pananalig sa Diyos. Para sa kanya, na dumalo sa misa araw-araw bago pumunta sa bukid ay napakahalaga. Iniuna niya ang Diyos bago ang lahat. Sinimulang niya ang kanyang araw sa banal ng Eukaristiya. Siya ay sumikat ng husto sa mga ordinaryong tao dahil siya ay naging inspirasyon nila sa buhay. Kahit na siya ay isang old saint, ngunit ang kanyang kwento ng buhay ay may kaugnayan pa rin hanggang ngayon. So mga kapatid, anong matutunan natin sa kanya? What we can learn from him? First, balansehin ang trabaho at pananampalataya. Sa panahon ngayon, ang mga tao ay focus lamang sa trabaho nila at neglected ang kanilang pananampalataya. Tinatrato nila ang Diyos bilang pangalawa sa kanilang buhay. Iniidolo nila ang kanilang trabaho. Parami ng tao lumayo sa Diyos dahil walang oras para sa Diyos. Pero itinuro ni San Isidro sa ating lahat ng posible mabalanse natin ang ating trabaho, ating pamilya, at pananampalataya natin. Ang pangalawa, ang papakumbaba. Napakasimple niyang magsasaka. Siya ay umaasa lamang sa Diyos. Siya ay nagtrabaho ng magsigasig at tapat. Hindi niya dinadaya ang may-ari ng bukid. Siya ay kumikita ng kanyang kabuhayan sa pamamagitan ng pagsusumikap. Pangtatlo, napaka-generous niya. Siya ay mahirap, ngunit napakabigay niya sa kanyang kapwa mahirap. Alam niya ng kanyang kaya nating ibahagi sa ibang kahit hindi tayo mayaman. We do not wait until we become rich before we can reach out to help others. Ang pagbabahagi ay larawan ng Diyos. Ang Diyos ay mapagbigay sa ating. Dapat din tayo maging mapabigay sa isa't isa. Ngayon, ipagdiriwan natin ang kanyang kapistahan. Inaanihan tayong lahat mamuhay tulad ni San Isidro Labrador na mapagbigay
mapakumbaba at naglagay ng Diyos bilang pundasyon ng ating buhay. Sana mga kapatid, maraming tao learn from San Isidro, maging inspirasyon nila, maging huwarang nila, at maging ehemplo nila, marunong magbalanse, trabaho at pananampalataya. Ang Diyos ang pundasyon, ang Diyos ang panguna sa buhay natin. Amen.